Si Haruto, isang tahimik na 17 anyos na estudyante sa high school, mas gustong kasama ang mga libro kaysa sa mga tao. Siya ay introvert, madalas na nasa aklatan ng paaralan, umiiwas sa kaguluhan ng kanyang mga kaklase. Isang maulan na hapon, habang naghihintay na magbukas ang aklatan, napansin niya ang isang matingkad na dilaw na journal na naiwan sa isang bench. Sa kuryosidad, kinuha niya ito at binasa ang unang pahina. Ang aking mga araw ay bilang isang talaarawan ng pamumuhay. Ang sulat kamay ay buhay na buhay, halos mapanghamon at pag-aari ito ni Sakura, isang masiglang kaklase na halos hindi niya kilala. Bago niya maibalik, dumating si Sakura, basang-basa ang kanyang payong, nakangiti ng pilyo. Binasa mo, no? Pangaasar niya, hindi alintana ang kanyang pagsilip. Nagkakagulo, humingi ng paumanhin si Haruto, pero ipinagwalang bahala ito ni Sakura. Inihayag niya na mayroon siyang terminal na sakit sa pancreas na may mga buwan na lamang ang natitira. "Huwag mo akong kaawaan," sabi niya. "Nandito ako para mabuhay, hindi para mamatay." Inimbitahan niya si Haruto na sumama sa kanya sa isang biglang plano, pumunta sa isang lokal na cafe na kilala sa mga bihirang matcha dessert. Bagamat nag-aalangan, pumayag si Haruto na intriga sa kanyang walang takot na enerhiya. Sa cafe, hinamon ni Sakura si Haruto na subukan ng isang bagong bagay tulad ng pag-order ng dessert na hindi niya kailanman pipiliin. Habang nagbabahagi sila ng tawa sa kanyang awkward na reaksyon sa sobrang tamis na matcha parfait, naramdaman ni Haruto ang isang kislap ng koneksyon na hindi niya naranasan noon. Lihim niyang isinuksok ni Sakura ang journal sa bag ni Haruto, sinasabing, "Itago mo muna. Bahagi ka na ng aking kwento." Binasa ni Haruto ang karagdagang bahagi ng journal ni Sakura, natuklasan ng kanyang listahan ng pamumuhay, mga bagay na gusto niyang gawin bago maubos ang kanyang oras. Eclectic ang listahan, manood ng pagsikat ng araw, magbiro sa isang guro, kumain ng street food sa pista. Laban sa kanyang kagustuhan, pumayag si Haruto na tulungan siyang tuparin ng mga ito simula sa taunang pista ng tagsibol sa bayan. Sa pista, parang ipo-ito si Sakura. Hinila si Haruto sa mga tindahan ng pagkain at laro. Nanalo siya ng isang stuffed koi fish sa ring toss at ibinigay ito kay Haruto, tumatawa sa kanyang nahihiyang reaksyon. Habang nagbabahagi sila ng takoyaki sa ilalim ng kumikislap ng mga parol, nagbukas si Sakura tungkol sa kanyang sakit. Pero saglit lamang, "Ayokong tukuyin ang sakit ko," sabi niya. Si Haruto, na karaniwang tahimik, umamin na hindi pa siya kailanmang naranabman ganito kabuhay kaysa kasama siya. Naabala ang kanilang gabi nang biglang napangiwi si Sakura sa sakit. Mabilis itong itinago. Napansin ito ni Haruto pero hindi nagtanong. Habang pinapanood nila ang mga paputok, lumapit si Sakura at bumulong, "Ipangako mo na sasabay ka sa akin." Nakatitig si Haruto sa journal. Napagtatanto na nagsisimula na siyang magmalasakit ng labis. Ang susunod na item sa listahan ni Sakura ay manood ng pagsikat ng araw. Nakipagkita si Haruto sa kanya sa dalampasigan bago mag-umaga. Nagrereklamo tungkol sa maagang oras pero lihim na nasa sabik. Umupo sila sa isang kumot, nagbabahagi ng termos ng mainit na tsaa habang nagbabago ang langit mula indigo patungong ginto. Kinuwento ni Sakura ang kanyang mga pangarap, hindi malalaki, kundi maliliit na sandali na gusto niyang lasapin, tulad ng pagtikim ng lahat ng uri ng ramen o pakikinig sa ritmo ng karagatan. Si Haruto, na karaniwang guarded, ibinahagi ang kanyang takot na makalimutan. Tumawa ng mahina si Sakura, "Hindi ka makakalimutan, hindi sa akin." Naabala ang kanilang sandali nang magkaroon ng malubhang pag-ubo si Sakura. Nagpanik si Haruto, pero ipinagwalang bahala ito ni Sakura, iginigiit na tapusin nila ang pagsikat ng araw. Sa paaralan, narinig ni Haruto ang mga kaklase na nagtsismisan tungkol sa sakit ni Sakura at napagtanto niya kung gaano kaliit ang oras na natitira. Hinamon niya si Sakura, tinanong kung bakit niya pinipilit ang sarili ng husto. Nabawasan ang ngiti ni Sakura. "Dahil ang pagtigil ay nangangahulugang pagsuko."
Hiniling niya kay Haruto na ipangako na hindi siya ituturing na marupok. Habang yakap ni Haruto ang journal, nahati sa takot at paghanga. Lumala ang kondisyon ni Sakura na nagdala sa kanya sa ospital ng ilang araw. Binisita siya ni Haruto, dala ang kanyang paboritong mochi. Pero tensyonado ang pagbisita. Mas maputla at tahimik si Sakura pero sinusubukan pa ring magbiro. Si Haruto, nahihirapan sa kanyang damdamin. Binasan ng malakas ang journal ni Sakura. Inuulit ang kanyang mga pakikipagsapalaran. Umiti si Sakura pero malayo ang tingin ng kanyang mga mata. Ikaw ang paborito kong bahagi ng listahan. Umamin siya na nagpagunat kay Haruto. Pagkatapos ma-discharge, bumisita sila sa isang dambana upang tuparin ang isa pang item sa listahan, mag-wish sa ilalim ng sagradong puno. Sumulat si Sakura ng kanyang wish sa isang Emma plaque, pero hindi ito ipinakita kay Haruto. Sumulat din si Haruto, tahimik na hiniling na mabuhay si Sakura. Habang pauwi, nadapa si Sakura at sinalo siya ni Haruto. Sandali silang naging malapit, mabilis ang pintig ng puso, pero walang nagsalita. Gusto ni Haruto na umamin ng kanyang damdamin, pero hindi niya magawa. Natatakot siyang mawala si Sakura. Habang tinitingnan siya ni Sakura, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon habang nalalaglag ang mga dahon ng taglaga sa paligid nila. Pagalipas ng mga linggo, bumagsak ang kalusugan ni Sakura. Binisita siya ni Haruto sa ospital kung saan nakaratay siya pero matigas pa rin ang loob. Iniabot ni Sakura ang isang bagong pahina ng journal, isinulat para lang kay Haruto. Nakasulat, "Gusto kong kainin ang iyong pancreas, hindi literal baliw. Gusto kong kunin ang iyong buhay, ang iyong tahimik na lakas at dalhin ito sa akin." Nabigla si Haruto, sa wakas umamin na mahal niya si Sakura. Ngumiti si Sakura, may luha sa kanyang mga mata. "Alam ko, mahal din kita." Ilang araw pagkatapos, hindi inaasahang namatay si Sakura. Hindi dahil sa kanyang sakit, kundi dahil sa isang biglaang aksidente. Isang twist na hindi nakita ni Haruto. Wasak na wasak, dinaluhan ni Haruto ang kanyang libing, yakap ang kanyang journal. Sa kahilingan ni Sakura, ikinalat niya ang kanyang abo sa kakuhuyan ng cherry blossoms kung saan sila unang nagkakilala. Sa pagbabasa ng kanyang huling entry, nalaman niya na ang kanyang wish sa dambana ay para mabuhay ng buo si Haruto, para sa kanilang dalawa. Nagtatapos ang kwento kay Haruto. Isang taon pagkatapos, nakatayo sa kakuhuyan habang muling namumulaklak ang mga cherry blossoms. Nagbago siya. Mas bukas, dala ang diwa ni Sakura. Bumulong siya. "Nabubuhay ako para sa ating dalawa." At naglakad patungo sa hinaharap, dala ang journal ni Sakura sa kanyang bag.